Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payod Jr. Ibibigay ko po ang panahon kay Pastor Roel para sa kanyang pagbati. Hello po sa inyong lahat. Mapagpalang araw po sa bawat isa po na taga-subaybay at mga subscriber po na rin pong channel. Dito po sa ating pong online ministry at pag-aralan. Welcome po sa panibagong topic, lesson number 9 ng ating pong online Bible study. Ako po ay nagagalak at natutuwa na kayo po ay patuloy na sumusubaybay at patuloy po na kayo po ay nakikinig at natatransform po ng salita ng Panginoon Diyos. Ang akin pong dalangin ay kayo po nasa mabuting kalagayan at isang pagbati po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa rin pong gagawin po na pag-aaral po ngayon. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa mga pagkakataon na binigay nyo sa amin para makapag-aral ng inyong banal na salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming mga puso at isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang aming matututunan sa aming pag-araw-araw na buhay. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Tayo po ay magsisimulang muli sa panibagong leksyon. Ang pamagat po ng ikasyam na leksyon ay ang kadalisayan at kapangyarihan. Pagod ka na ba saktan ng iyong mga mahal sa buhay? Nabubuhay ka ba sa patuloy na pagsisisi sa iyong mga nakaraang pagkakamali? Nais mo bang mahugasan ng malinis sa loob at sa labas? Kung gayon, mayroon kaming magandang balita. Maaari kang maging malinis muli na parang bagong lalang ng Diyos. May plano ang Diyos na kayang ganap na maghugas ng lahat ng iyong mga kasalanan at pagbabalik sa iyong pagkatao na katulad noong ikaw ay di pa nagkakasala. Kami ay inilibing na kasama ni Kristo sa pamamagitan ng bautismo. Ito ay makikita sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 4. Kapag tinanggap mo si Kristo, ang dating buhay ay namamatay at pinangako ng Panginoon na kalilimutan ang lahat ng iyong mga kasalanan. Napakaganda po noon, di ba? Hindi lang yan, matutulungan ka niya malampasan ang bawat makasalanang ugali. Alam mo ba na ang krus ay binanggit ng 28 beses sa Biblia, pero ang bautismo ay binanggit ng 97 times. Ito po ay mahalaga at hindi po ito nakakagulat dahil ito ay nagpapahiwatig ng isang bagong buhay na may kalagim-lagim makasalanang nakaraan na inilibing at nakalimutan. Basahin natin ang kamanghamanghang mga katotohanan ng Biblia at ating pong pag-aralan. Para sa unang tanong, kailangan ba talaga magpabautismo? Pastor? Yan. By the way, ating pong topic po ngayon ay talagang napakaganda mga kapatid. Ito po ay new start, pagsisimulang muli sa atin pong Panginoong Diyos. At una pong tanong, kailangan po ba magpabautismo mga kapatid? Then atin pong tanungin po ang Biblia. Ito po ang binabanggit mga kapatid sa Marcos 16 verse 16. Mark chapter 16 verse 16, ito po ang binabanggit. Ang sino mang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay paparusahan. Mga kapatid, yes, importante po na tayo ay magpabautismo. Kung tayo po ay nakatanggap ng katotohanan, kung tayo po ay meron po natanggap na pabalita mula sa Panginoong Diyos, then ang siselyo po, yung magsisil ng atin pong commitment to accept the truth is no other than the baptism. Baptism po is a public declaration that you accept Christ, you accept the gospel of the Bible. So, ganun po ka-importante ang bautismo. Don't follow other people na sinasabi, I believe the Bible, I believe Christ, pero hindi na ako pabautismo, ayaw ko pabautismo.
Mga kapatid, kasi po ang ganap na tagasunod ng Panginoong Diyos, hindi lang po ay naniniwala sa kanyang salita or nakikinig, bagkus sila ay tumutupad sa kanya pong kalooban o sa kanyang mga ordinances. And one of those ordinances is the baptism. So if you truly love Christ enough, then baptism is not a hindrance for you. So importante po muli ang bautismo, mga minamahal na mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Para sa ikalawang tanong, ngunit ang magnanakaw sa krus ay hindi nabinyagan. Kaya bakit tayo dapat magpabautismo? Pastor? O nga po, no, napaka-tricky ng tanong po, mga kapatid. Totoo po na yung magnanakaw po doon sa cross ay hindi po talaga siya nabinyagan. However, Christ has promised him eternal life. Paradise nga po ang sabi po doon. Now, atin pong basahin sa Aklat ng Mga Awit. Okay po, Aklat ng Mga Awit, ang talata po ay 14. Psalms 103 verse 14. Ito po ang binabanggit. Alam niya na alabok itong ating pinagmulan at sa alabok din naman ang ating kahahantungan. Ano pong point po doon, mga kapatid? Simple lang. Tayo po mamamatay. Okay? Nanggaling po tayo sa alabok at sa alabok din po tayo babalik. How is it connected doon po sa thief on the cross? Mga kapatid, yun pong thief sa cross or yung magnanakaw sa cross died and he returned into dust. Okay? However, at the last minute of his life, kanya pong itinagubilin ang kanya pong buhay sa atin pong Panginoong Jesus. Now, that very moment na siya po ay tumanggap sa Panginoong Jesus, at that very moment na ang Panginoong Jesus ay nag-promise sa kanya ng eternal life, ng paradise, mga kapatid, mga kaibigan, it doesn't mean na that very moment din siya ay magpapabinyag. Paano po siya magpapabinyag? Logically speaking, siya po ay nakapako sa cross. At hindi po pwede niya sabihin sa mga sundalong Romano, oh wait lang, ipako na lang ulit ako mamaya after ko magpapabinyag. Kailangan ko na magpabautismo. Hindi po, mga kapatid. Now, there are situations like that na ino-honor at nire-respect po ng Panginoon. However, okay? However, mga kapatid, sa Ezekiel chapter 33 verse 15, God holds accountable for what we can do, but we don't do it. Okay? Ano po ang point, mga kapatid? Ikaw na nakikinig po ngayon, may kakayahan ka naman na magpabautismo. However, hindi po ninyo ginawa. God will hold us accountable for that. Alam niyo po, ang inyo pong lingkod ay nakakita at nakakapakinig ng mga testimony na may mga taong na paralyzed, hindi na makagalaw, talagang bedridden na, pero nakaka-response pa naman sila. The moment na narinig po nila ang message, ang gospel, ang kaligtasan, sila po ay na-touch at sila po ay na-convert ng banal na espiritu at gusto nila mapabinyag. Sabi ng mga pastor, okay na po yan. Katulad ng thief sa cross, ay hindi na po kayo kailangan dumaan sa bautismo kasi katulad ng thief sa cross ay talagang hindi na po siya nabinyagan hanggang siya namatay. Sabi ng mga may sakit na napanood ko po doon at napakinggan kong testimony, sabi nila, Pastor, kahit ako'y nakahiga, ilublob mo ako sa bathtub o sa swimming pool. Kapatid, nakakaiyak po talagang pagmasdan or pakinggan na purihin ang Panginoong Diyos kahit sila ay nasa kalagitnaan ng kanila pong infirmities, but yet they want to declare through baptism na sila po'y labis na nagmamahal sa Panginoong Diyos. So mga kapatid, yes, okay po, kailangan po natin na magbabautismo sapagkat meron po tayong capability at kaya po natin. So yun po, mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Para sa ikatlong tanong, maraming ordinansa na tinatawag na binyag, hindi ba katanggap-tanggap ang alinman sa mga ito? Basta't tapat ang isang tao tungkol dito? Pastor? Mga kapatid, yes, napakarami po tinatawag na ordinances or yung mga form of baptism. But the Bible told us in Ephesians chapter 4 verse 5. Sabi po dito sa Efeso 4:5, isang Diyos, isang pananampalataya at isang bautismo. Sabi sa English po, one Lord, one faith, one baptism. Isang Diyos lang po
isang pananampalataya at isang bautismo. Wala na pong ibang uri ng bautismo, wala na pong ibang uri ng Diyos, because aside from God, Diyos na po yun. There's no other faith, otherwise those faith is not in Christ. Okay? Now, ang baptism po na binabanggit po sa Biblia, okay po mga minamahal na mga kapatid, ay ang Greek word po ng baptism ay baptisma and baptizo. Yun po yung pronunciation mga kapatid. Na ang ibig sabihin po sa Greek ng baptizo and baptisma ay to dip or to immerse, okay? Sorry, rather, immerse and submerge. Ibig sabihin po sa Tagalog po nun, ilulublob. Ang bautismo po sa Biblia, never po na binanggit ang pouring or sprinkling. Don't misunderstand me. I am not pinpointing or pointing some belief. I know you know them, pero ang kanila pong practice na pouring and sprinkling is not biblically sounded. Let me say it again. Ang pouring po na ginagawa sa mga bata na binibinyagan, or yung sprinkling, mga kapatid, ito po hindi po biblically based. Sapagkat ang Biblia po ay nagbabanggit na ito po ay paglulublob. Now, here are the texts, mga kapatid, na binabanggit sa Biblia. Una, dito po sa Matthew chapter 3. Okay po, Matthew chapter 3 verse 13. Ganito po binabanggit mga kapatid. Dumating si Jesus sa ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo. Ano daw po mga kapatid? Si Jesus Christ po ay pumunta po sa ilog Jordan para magpabaptize kay John the Baptist. Now, question. Siya po ba pumunta doon para magpawisik lang? Sorry, Bisaya is wisik. Para magpa-sprinkling lang or magpapuring lang? No. He went to Jordan River. It's because marami pong tubig po doon. Okay? It's because meron pong much water na ang kanya pong whole body ay malulublob. Now, he didn't come to John the Baptist mabinyagan dahil siya ay makasalanan. If you will read the whole dialogue between John the Baptist and Christ, mga kapatid, ang kanila pong usapan po doon, sabi ni John the Baptist, hindi ako dapat ang bibinyag sa iyo, ako dapat mong binyagan. Sabi ni Jesus Christ, gawin mo ito, gawin natin ito para sa example. Ibig sabihin po para tularan ng mga tagasunod po ni Jesucristo. So mga kapatid, it is very plain. Okay? There is only one ordinance of baptism, and that is immersion. Hindi po nire-recognize ng Biblia ang pouring or sprinkling because there's only one Lord, one faith, and one baptism. Salamat po, Pastor. Sa ikalimang tanong, ngunit hindi ba binago ng unang mga pinuno ng simbahan ang paraan ng pagbibinyag? Pastor? Yan po ay napakagandang tanong mga kapatid. Atin pong babasahin po Biblia. Okay po? Here, there are some evidences. Meron lang po na-miss na mga text like sa Mark chapter 1 verse 9 and 10. By the way, ito po ay same context doon po sa Matthew chapter 3. And then also in John chapter 3 verse 23, yung dialogue po ni Jesus. And okay, so akin lang pong babanggitin mga kapatid dito po sa aklat ng Acts or sa libro po ng mga gawa. Dito pong binabanggit, Acts chapter 8, verse 38 po mga kapatid. 38 and 39, dito po ang binabanggit. Pinatigil ng pinuno ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at binautismuhan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu Santo ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. Ang pinuno ay tuwang-tuwa, nagpatuloy sa paglalakbay. Ang kitext po mga kapatid nito ay yung pong eunuch. Okay? Yung eunuch po ay other theologians believe or say that this was a treasurer but however, he knew the gospel of Christ. Okay? At sabi ng eunuch po kay Philip, ano pa ba naghihinder sa akin na bautismuhan mo?
Eto, may tubig. Bautismuhan mo na ako. At siya po ay binautismuhan, mga kapatid, ni Philip or ni Felipe. So, mga kapatid, hindi po binago ng atin pong mga church leaders, early Christian church leaders, ang method ng baptism. Even Peter, Philip, and other disciples, there is no account that they changed the ordinance of baptism. Only one lang po ang ordinance ng baptism, and that is again the immersion, baptism through immersion, mga minamahal na mga kaibigan. So don't be deceived. Even Christ himself was baptized by John the Baptist, and ang account, mga minamahal na mga kapatid, noong maraming nagpabinyag kay John the Baptist aside from Christ, they were immersed in the Jordan River, an evidence na ang baptism ay isa lang pong ordinance, and that is immersion. So mga kapatid, mga kaibigan, excuse me, we need to believe and reject the idea na ang baptism through pouring and sprinkling ay idea ng Bible. It is not. But we have a lot of evidences na change po or binago ng, sorry for my word, binago po ng atin pong Roman Catholic Church ang ordinance ng baptism, na kahit sa bata ay pwede na po silang binyagan. Mga kapatid, it is not biblically based once again. Salamat po, Pastor. Para sa ika-anim na tanong, dahil si Jesus at ang mga alagad ay nabautismuhan sa pamamagitan ng paglulubog, sino ang nagpakilala ng iba pang tinatawag na mga bautismo na ginagawa natin ngayon? Pastor? Yan po, mga kapatid, atin po bang sagutin yung Biblia? Sino po may pakana? Okay po? Ang sagot po ng Biblia, mga kapatid, ay sa Matthew 15 verse 9. Ito po ang binabanggit. Okay po, Matthew 15 verse 9. Nakakalungkot po isipin, pero ito po ay kasalukuyan nangyayari. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba, sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Wala daw pong kabuluhan. They are teaching na yun po galing sa Panginoon. However, sabi po ng Diyos, walang kabuluhan ang kanilang pong worship. Kasi po, those are man-made ordinances. Hindi po kasi ito biblically sounded. Mismo ang Diyos na po ang nagsabi, their worship is in vain because they are misguided people, have introduced other form of baptism in direct contradiction to God's word, mga kapatid. So, mismo na po ang Panginoong Jesus ay nagsabi sa Matthew chapter 15, yung context po doon, sabi po ni Jesus Christ, why do you also transgress the commandment of God because of your tradition? Mga tradition na po kasi yun, mga minamahal na mga kaibigan. Hindi na po talaga yun inlined or corresponded by the Bible or the Holy Scripture. Yun po ay, when we say tradition, kinagisnan na. Kahit hindi po siya recommended by the Bible, however, ito po ay ginagawa sapagkat ito na po ay long before practice, na syempre ang tradition, pag long before practice na, akala mo yun ay totoo kasi yun po yung kinalakihan mo at yun na rin po yung kinagisnan mo. But if we cross-examine our tradition by the Bible, malalaman po natin, mga kapatid, na hindi po pala ito tama at ito po hindi po panukala ng Panginoong Diyos. So worship that follows human teaching is in vain. Isipin na lang po natin, mga kapatid, no, na ang mga traditions ay hindi po kinakasiyahan ng Panginoong Diyos kung hindi po ito in line sa sa teaching po ng Biblia. So no wonder the Bible exhorts us to contend earnestly. Sabi nga po sa Jude chapter 1 verse 3, contend earnestly for the faith which was once for all delivered to the saints. Tandaan po natin po yan, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ay mag-contend, tayo po ay maniwala, tayo po ay sumang-ayon sa pananampalataya ng Biblia. No other tradition can replace the teaching of the Bible. Salamat po, Pastor.
Para sa ikapitong tanong, ano ang dapat gawin ng isang tao para makapaghanda para sa bautismo? Pastor? Okay po. Ano dapat gawin ng tao, na isang tao mga kapatid? Una, okay? Meron pong sasabi po dito, learn God's requirements. Now, wag po natin pong i-misunderstand yung word na requirements na something or somewhat burdensome. No, it's not. Simple lang po ang will ng Panginoon. So I believe I will replace this word requirements kasi ang kaligtasan po mga kapatid, wala pong napakaraming burdensome requirements like the Jews. Simple lang po mga kapatid, when you accept Christ, believe Him as your personal Savior, and you will be baptized and you will be saved mga minamahal na mga kapatid. Sabi nga po sa Mark 16 verse 16 kanina, ang maniniwala at magbabautismo ay maliligtas mga minamahal na mga kapatid. However, sabi po dito, okay, meron pong command ang Panginoon. Kami pong nangaral po sa inyo. Kami pong nagsishare ng salita ng Panginoong Diyos. The reason why we have this YouTube channel, ating pag-aralan, the reason why we have this platform or why we are discussing the Bible in this program, it's because God has commanded us. Dito po sa Matthew chapter 28, this is the gospel commission na binanggit ng Panginoon para sa kanyang mananampalataya na kami po ay na-convince. Katulad nyo at katulad din po namin mga kapatid, we are preaching now. Why? Because in Matthew 28 verse 19 and 20, again, Matthew 28, 19 and 20, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat na inutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Now, mga minamahal na mga kapatid, God required us to preach the gospel. So, if you accept Christ and after your baptism, ikaw po ay meron na pong task, meron ka na pong responsibility to share this message of gospel, of hope, of truth na nagmumula sa Panginoon. Because just like me, just like Ma'am Lorraine and other mga kapatid na tumanggap sa Panginoong Diyos, we have this burden, we have this hope na i-share po ito sa mga iba pang tao. Number 2 mga kapatid, believe the truth of God's word. Yes, inuulit ko po doon po sa Mark 16 verse 16, sinabi po ng Panginoon, he who believes and baptized will be saved. Ikaw na naniniwala, sumasampalataya at mabautismohan, ikaw ay maliligtas. So, yun po ay mga ilan po sa mga things to prepare if you want to be baptized. Okay? Una, ano nga po yun? Learn God's requirements or will. And then, believe the truths of God's word. Of course, dito po sa pangatlo po ay repent and turn away from your sins. Okay? So sabi po sa Gawa chapter 2 verse 38. Ito po yung I think this is the preaching of Peter I believe. Gawa chapter 2 verse 38. Ito po yung preaching po mga kapatid ni Pedro. Yeah, sumagot po si Pedro. Sabi po dito verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesus upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Now, mga kapatid, repent and be baptized. Yun po yung panawagan ni Pablo. So, babalik po ako sa ating pong katanungan kanina. Okay? Bakit napakaraming ordinances ng baptism? Tapos, ito pang malungkot. Yung binibinyagan po mga minamahal na mga kapatid ay yun pong mga sanggol. Bakit kailangan binyagan po ang sanggol na hindi pa po nila alam how to repent? Ang sabi po ni Pedro, pagsisihan ninyo, talikuran ang kasalanan at magbabautismo. Yung bata po, hindi po niya alam ang kanyang kasalanan. Marami po nagsasabi na bakit daw binibinyagan ng mga sanggol kasi nga daw po, human nature, tayo daw po pinaglihi sa kasalanan. Yeah, there's some point for that. Pero mga kapatid, ang point po dito ay baptism. Tayo po, ang ating mga magulang, unang mga magulang ay nagkasala. Pero hindi po natin na-inherit yung kanilang kasalanan, yung mga infirmities po natin. Yung mga bunga ng kasalanan, yun po yung natin po na-inherit.
pero yung kanilang kasalanan itself, okay, ay hindi po agad credit sa atin. We have this will. I believe, my God, hindi po siya nag-a-account ng mga sin natin po mga forefathers at sabi ng Panginoon, o ikaw, may kasalanan ka na rin. No. What's the purpose of sanctified free will? If yun po ang alin po ng Panginoong Diyos. So mga kapatid, ang infant baptism is really discouraged. Kasi nga po, hindi pa po sila marunong magsisi ng kanilang kasalanan. Hindi pa nga po nila alam kung tama po ba at mali ang kanilang ginagawa. Hindi pa nga po sila nakapagsalita eh. So mga kapatid, so those are the 3 points or 3 things na gagawin ng isang tao before he or she will be baptized. Again, una, learn God's will, okay? Believe the truth of the Bible. And then number 3 is repent and turn away from sin. Sa ikawalong tanong, ano ang kahulugan ng bautismo, Pastor? Yan. Ano po ba talaga ang meaning po ng bautismo? Sabi po mga kapatid, dito po sa Roma 6 verse 4 to 6. Akin po mabasahin po sa inyo. Okay po. Mga taga-Roma chapter 6 verse 4 to 6. Ito po ang sinasabi. Sa makatuwid, tayo'y namatay at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkakaroon ng panibagong buhay sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. So what's the point? Sa atin pong binasa mga batid, simple lang. Christ's death and resurrection is simply illustrated in the baptism. Let me repeat mga kapatid. The moment na ikaw at ako ay nabinyagan, it's simply declaring or illustrating or portraying, okay? Yun po yung word, portraying the death and the resurrection of Christ. Pag ikaw po ay ilulubob sa tubig, sa watery grave kung tawagin, or sa tubig na libingan, si Kristo ay naipako sa krus at siya po'y inilibing din. Okay? Ngunit, ikaw po'y kailangang umahon pag ikaw po'y bautismuhan. Pag ahon mo sa tubig, kapatid, si Kristo naman din ay dinideklara mong umahon ng buhay muli sa patay. So, katulad mo na nabuhay muli sa patay, yung dating ikaw, patay na, si Kristo naman ay idineclare mo na nabuhay mula sa patay. Ibig sabihin, our salvation is based on what? On the death and resurrection of Christ. Yun po ang ibig sabihin mga kapatid. Yun po ang nire-represent po ng baptism. The baptism represent the believer uniting with Christ, his death, burial, and resurrection. Mga minamahal na mga kapatid, so ibig sabihin, ikaw na bagong buhay na, the moment you accept Christ, ikaw po'y bagong nilalang na kay Kristo, yung dating ikaw, wala na po talaga yon. Yung dating ugali mo, supposedly wala na po yun. Hindi na po yun pwedeng bumangon pa. Nakakalungkot lang po mga kapatid. May mga kapatiran po tayo na nababautismuhan. Pero nakapagtataka. Bakit yung kanila pong mga pag-uugali ay same as before? Baka po hindi nalibing mga kapatid. Or nalibing pero nabuhay po muli. So tandaan niyo po, wala pong patay na nabubuhay. Okay? Meron pa tayong pag-aaral niyan, state of the dead. Pero please, the state of the dead simply says ang patay na. Hindi na po yun babalik. So please, don't ever try to resurrect our old life. Mga kapatid, when we have Christ, we are new.
creation in Christ. Salamat po, Pastor, sa mga bagong impormasyon na ating natutunan. Maganda po na tayo ay nag-aaral ng tungkol sa bautismo dahil ito ay may kaugnayan sa ating kaligtasan. Mabuti din po na ang ating gagamiting source para sa dagdag na kaalaman ay ang banal na salita ng Diyos para hindi po tayo madaling malinlang. Ibabalik ko pong muli kay Pastor Payod para sa closing remarks at panalangin. Pastor? Mga kapatid, purihin ng Panginoong Diyos. Ako po'y labis na nagpapasalamat na kayo po'y patuloy na sumusubaybay at nanonood po, nakikinig natin pong Bible study dito po sa programang ating pag-aralan. Mga kapatid, again, if you hear the calling of the Holy Spirit na ikaw ngayon ay tumanggap sa ating tagapagligtas na si Jesus at mag-undergo sa baptism, mga kapatid, it is a public declaration. I believe this topic siguro ma'am meron pa tong part 2 or wala na po ba? Meron po. Mga kapatid, meron pa po ma'am no? Meron pa po. Yes po. So mga kapatid, even though may part 2 po ito, gusto lang pong insert po ngayon as closing remark. Mga kapatid, ang baptism ay parang kasalan lang po yan. Okay? Nung kami po kasal po ng akin pong asawa, we declared it publicly na nagmamahalan po kami. Hindi po namin sinekreto yung aming pong kasal kasi we want witnesses na magte-testify or mag-witness na kami po ay ipinag-isang dibdib na po. Baptism is the same thing. When you love Christ enough, mga kapatid, wala na pong hindrance na hindi mo po siya tanggapin through baptism. Marami pa nagsasabi, Pastor, magagalit si mama, magagalit si papa. So, sino mas mahal mo mga kapatid? Yung mga magulang mo or si Kristo? Now, sabi ng Panginoon, igalang mo ang mga magulang mo. Pero mga kapatid, pag ang mahal mo sa buhay ay hindi ka tutulungan na magkaroon ng buhay na walang hanggan, sabi po sa Biblia, we ought to obey God rather than man. So mga kapatid, when you hear the calling of the Holy Spirit now to undergo baptism, praise the Lord. Maghanap ka po ng malapit na iglesia po na may paniniwala about sanctity of baptism through immersion. And also we, the Seventh-day Adventist Church, are welcoming you. Marami po siguro na mga, kung saan ka man po ngayon, maghanap po kayo ng mas malapit na Seventh-day Adventist Church because we espouse the idea, we are teaching in this platform mga kapatid, the teaching of the Bible. So akin po imbitahan ikaw na tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po Amang Banal sa inyo pong pagpapaunawa sa amin, sa inyo pong dakilang salita at sa kahalagahan po ng bautismo. Na ito po pala Ama ito po ay isang ordinance, not just an ordinance, but this is a declaration of our faith and our love towards you. Lord God in heaven, Lord, please anoint and bless ang aming pong taga-subaybay, mga listeners po namin sa programang ito. Lord, even though they are in the valley of the decisions, I'd like to pray, let your Holy Spirit convict them. Let your Holy Spirit call them to follow you. Maraming salamat, Lord, na hindi po kami magdadalawang isip at tanggapin po ang message po na ito. Bless us all together, we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Marami pong salamat, Pastor. Salamat po sa mga nakapag-subscribe na sa aming YouTube channel. At kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, paki-subscribe niyo po at mas importante po sa amin na i-share niyo ang aming mga videos. Kasi malaking tulong po ito sa ating ministry na ginagawa at ang aim po ng aming ministry ay ma-reach ang mga taong naghahangad na makilala ang Panginoon through studying the Bible online. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo din pong mag-share ng experience, maaari po kayong mag-comment sa comment section. Ganun din po, kung kayo ay may prayer request, paki-comment nyo rin po ito sa comment section para maidagdag namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng aming pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!